Dahil sa kalibugan, napahamak ang isang OFW kasambahay matapos makipagtsoktsakan sa kapwa Pinoy na nakilala lamang sa social media. At Diyos ko, alam nyo, nag-aana-ana sila sa kotse. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Hiyang-hiya si Kaagapay Kabong Concha, ang kaagapay ng mga overseas Filipino workers, matapos mapag-alaman ang pinagagawa ng isa nating kababayan na isang kasambahay na itago natin sa pangalang alias Annabel, ang di umano'y nag-ala ninja. Tumatakas tuwing gabi para makipagkita at magpatuslok sa nakilala lamang nito sa social media. Nakakahiya. Na di umano'y isang Pinoy na ngayon naglaho na lang bigla nang malamang nabuntis si kabayan. Naalaman sa mga babae mismo na pagputok ng gabi at alanganing oras na, meron palang pupunta sa bahay nila na boyfriend niya na Pinoy. At Diyos ko, alam nyo, nag-aana-ana sila sa kotse. Diyos ko naman yan. Swerte na sana si kabayan dahil mababait ang mga amo nito. Ngunit sinayang niya ang lahat ng dahil lang sa tawag ng init ng laman. Naanya pa kay Kabong Concha, nagsumbong di umano ang mga amo at sinabing nagulat di umano sila nang makitang nanganak na lang si kabayan. Nagtaka ang employer, bakit siya buntis at mga anak na gayong hindi naman siya nakakalabas ng bahay. Ngayon, nung hinahanap na ng employer, asan na nakabuntis? Wala na. Yung lalaki, block na, nakatago na. Safe na yung lalaki. Sino ngayon nag-stopper? Yung babae. Imbis na trabaho ang pinunta sa abroad para makaahon sa kahirapan, hinaluan pa ng kakaiba. Kaya ito ang napapala sa mga taong hindi makatiis at matitigas ang mga ulo. You came here to work for your family, not for doing anything that will harm you and your family. Gusto ko, maawa naman kayo. Dadala po kayo ng kahihiyan. Bibigyan niyan problema pamilya niyo sa Pilipinas nang dahil po sa inyong kainitan ng katawan, sa inyong kati. Kaya mag-ingat po kayo palagi mga kababayan at huwag kayo basta magpapaniwala sa mga lalaki na nakilala nyo lamang sa social media. At kung namimiss nyo ang tuslukan o ana-ana, magsarili na lang daw kayo para iwas disgrasya. Kung gusto nyo ng ana-ana, gumawa kayo ng paraan, magsarili kayo. Kung hindi kayo makakatigil sa pagkatigang ninyo, pero hindi yung ganyan, nagagawa kayo ng paraan, magdadala kayo ng lalaki. Kaya magsilbing aral po ito sa inyo mga kababayan OFWs, kababaihan, lalo na doon sa mga may jowa. Huwag na huwag po kayong magpatuslok sa mga jowa nyo na bago nyo palang nakilala, para di kayo matulad kay kabayan na uuwing bata ang dala imbis na pera. At kung gusto nyo talaga magpatuslok, dapat pasuotin nyo ng tampon yung mga jowa nyo para di kayo mabuntis at nang sa ganun di masayang ang trabaho nyo dyan sa abroad. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.